Pilipinas, ang oras po 6:38. Eto na ang mag-partner na mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanieras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanieras. Dos Kumpanieras. Magandang gabi Pilipinas, ito pa ang programang Dos Kumpanieras. At ako man nagsasalang panyara ng bayan, Attorney Rina Seco, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipinas. Dos Kumpanieras. Aba, malapit na naman po magtapos ang buwan. Today is April 22, 2024. Napakainit po ng panahon kaya paalala sa ating mga tagapakinig at tagapanood, always hydrate. Kanina umabot sa 37 degrees Celsius pero it felt like 40 plus kaya ingat po sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung pumupunta sa initan. Dos Kumpanieras. Anyway, kumusta po ang nagdaang weekend? Ngayon po ay merong both good news and bad news dahil magpapatupad po ng dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langis bukas, araw ng Martes. Sa magkahawalay na abiso, nasa 55 centavos po ang itataas sa kada litro ng gasolina, habang may rollback naman na 1 peso and 10 centavos sa kerosene at 95 centavos sa diesel. Ito na po ang ika-6 na sunod na linggo na tataas ang presyo ng gasolina, epekto ng supply at geopolitical tensions sa ibang bansa. Dos Kumpanieras. Okay, maganda po ang ating talakayan tonight, no? Dahil nga po ito, nag-compile po ako over the weekend ng inyong mga questions patungkol dito. This is new because we have not discussed any of this in the past. Patungkol po doon sa isang sulat, not really a sulat, but a text message or chat message, no? Nitong si Ginoong Roger, hindi ko na lang babanggitin ang kanyang pangalan, pero ito po ay taga Palawan. Anong lugar nga ba ito si Ginoong Roger? Diyan sa, for a while hinahanap ko po kung anong exact location. Sa Port something, diyan sa Palawan. Ang question po niya kasi, Port Barton ba ito? Port Barton, Palawan. No, yung question po niya kasi yung tungkol sa lupa ng kanyang mga magulang, merong tax declaration, walang titulo. Malinaw daw na nakasaad sa tax declaration na agricultural land ito, pero hinaharang daw ng DNR ang approval ng plan dahil forest land daw ang lupa. Pwede daw bang mangyari na palitan ng DNR ang classification ng lupa samantalang ang nasa dokumento ay malinaw na agricultural at matagal na din nila itong tinataniman? Ano daw ang pwede niyang gawin? Dos Kumpanieras. So ang tanong ngayon, agricultural land sa tax declaration pero classified as forest land daw, sabi ng DNR. Sino ba ang masusunod? Kaninong classification ang titingnan at maigigiit? Yan po ang sasagutin natin tonight. I know marami sa inyo ang may mga parehong questions dahil common din po ito, no, sa mga lugar, sa mga probinsya. Of course, malabo dito mangyari dito sa Maynila dahil wala naman tayong forest land dito sa National Capital Region, pero sa mga lalawigan ay common na problema po ito. Dos Kumpanieras. At syempre, if you have questions, 0919-282-6485. Gayon din sa atin pong DZRH TV news at DZRH TV 4K live stream bilang comment sa YouTube at syempre sa DZRH Dos Kumpanieras Facebook Live, DZRH News Facebook Live at DZRH News
Television Facebook Live. At since today is April 22nd, no? Ngayon po nag-uumpisa ang official countdown para sa ating 85th anniversary. Today is the 85th day before July 15, ang ating 85th anniversary ng pinakamamahal nating DZRH. Dos Compañeras. Okay, bago po tayo magpatuloy, we pause for commercial and we go to our main topic. Pupuntahan po muna natin ang mga loyal listeners natin na talagang nakaabang sa ating programa. Magandang gabi po sa inyo. Ang aking online PA nanghunguna na at nagsasuggest na din ng topic. No, itong si Miss Gael Enriquez dyan po sa Hong Kong. At nanunood din po sa atin, Ederlyn Samar, ganyan din si Frodo the Chihuahua, Herminia Villaluz, Manan Mission 24, Eduardo Pacardo, dyan sa Gunagamo, yan, Antipolo City, and then Ginoong Benjamin Cuaderno at maraming iba pa na nanonood sa atin sa DZRH News Television. Magandang gabi po sa inyo. At yung mga nanonood pa rin sa atin sa DZRH Dos Compañeras Facebook Live, lalong-lalo na po Kenneth Arevalo, Tita Ami Miraflor Garcia, Fiesta Mart Royal, Charo Abraham, talagang si Ma'am Charo walang absent, ano? Parang si Gael din, okay? Si Miss Aida Villa, Facebook ni Roy, nag-iba na siya ng pangalan. Felix Falcotelo, magandang gabi sa iyo. Ganyan Gael Enriquez at maraming iba pa. Yung iba hindi nagpaparamdam but I know you're there. So thank you very much for watching our program tonight. Dos Compañeras. Babanggitin ko na din ang mga medical workers, mga staff, mga officers and employees of Our Lady of Lourdes Hospital dyan sa Santa Mesa, Manila. Especially sa kanilang CEO, si Sir Paul Camangyan, at saka ang kanilang chaplain na si Father Wilfredo Del Parto. At kanina nakakatawa na kasi nagkaroon po kami ng MOA signing para sa bloodletting campaign or bloodletting activities ng DZRH with yung Our Lady of Lourdes, no? Ito pong si Father, nakakatawa dahil nanonood pala siya ng Dos Compañeras. So shout out po sa inyo, Father Wilfredo Del Parto, SVD. Magandang gabi po sa inyo. Dos Compañeras. At syempre, Sir Richard Camangyan and all the staff of Our Lady of Lourdes Hospital. Okay, ang tawag po pala ngayon ay mas ini-introduce nila ito bilang Our Lady of Lourdes. Tama nga naman, dahil mga Pinoy tayo, Lourdes ang tawag natin sa Lourdes. Dos Compañeras. Phil Barbie, magandang gabi po sa inyo. At yung pong mga nanalo last week sa DZRH Dos Compañeras, nagka-problema po tayo Saturday, Sunday sa pag-transfer ng fund because, nag-notify naman po ang Metrobank na medyo magkaka-problema meron silang maintenance service, no? But na-transfer po today, so ganun din po ang mangyayari sa mga susunod na linggo kung hindi po ma-transfer ng Saturday, Sunday, Monday, no? At yung sunod na araw na available na po ang fund transfer. But Phil Barbie, Miss Tanks Villanueva, gayon din kay Kat, at sino pa ba yung iba? Si Jason Abolencia, yung mga winners last week. Wala na po kaming utang sa inyo, ha? Dos Compañeras. Okay, dumako na po tayo sa ating talakyan dahil meron pa rin po tayong DZRH Malakas promo. Ang tanong, sino ang may kapangyarihan na mag-classify sa lupa bilang alienable and disposable? Again, babalikan po natin yung talakayan na yan dahil nga po hindi lahat ng lupa sa Pilipinas ay capable of private ownership. Anong ibig sabihin nito? Mananatili itong pagmamay-ari ng Estado at tanging ang gobyerno ang mananatiling nagmamay-ari nito. Dos Compañeras. Maliit na porsyento lamang po ng buong kalupaan ng Pilipinas ang capable of private ownership. Mahigit, I think, more than 50% pa po ang pagmamay-ari ng Estado. The rest, ito po ay yun ang pagmamay-ari ng mga pribadong individual. Of course, mga Pinoy pa din. Yan, dahil sa ngayon, bawal pa pong magmay-ari ang mga foreigners ng real properties dito sa Pilipinas. Okay? Now,
Sino nga ba ang nagka-classify nito? Okay? Ito pong ibig sabihin ng classification, ano? Ito ay meron po kasi tayong mga lupa, no, na protektado o protected, no? Pinangangalagaan ng gobyerno, ng estado dahil sa mga importanteng role nila sa atin. Now, yun pong kapraso, no? Kulang kalahati ng ating land, ng landmass ng Pilipinas, yun lamang po ang tinatawag na alienable and disposable. Ito lamang po ang paaaring maging pagmamay-ari ng mga pribadong individual. Okay. Dos Compañeras. Kasi yung pong mga lupa nakagaya ng marine reservation, yung timberland o forest land, yan po ay mga bawal, no, maging pagmamay-ari ng kahit na sinong individual. Kaya nga po, no, yun pong mga nakatira dyan sa classified as timberland o forest land, makinig. Dos Compañeras. Yan po ang tatalakayin natin tonight. Again, if you have questions, 0919282645 at sa ating mga social media pages, pwede po kayong magpadala niyan bilang private message o kaya bilang comment. Magandang gabi, Digna Refugia. I don't know how to pronounce your surname, ano? Pero nanonood po sa atin dyan sa Hong Kong. At syempre si Marilu Di Guzman, Mami Belen Rivera, at si Ma'am Grace Recta, sabi niya, kaya nga bawal magkaingin eh. Yan. Yun pong mga sumasagot, ipadala po bilang private message. Ano? Renz Revilla, magandang gabi sa iyo. J. Season Fernandez at Dana Maliwanag dyan sa Mindoro, magandang gabi sa inyong lahat. Dos Compañeras. At magbabalik pa po ang programang Dos Compañeras. Ilan po muna mga paalala again sa ating DZRH Malakas Promo. Sino ang may kapangyarihang mag-classify sa lupa bilang alienable and disposable? Ipadala pa bilang private message at nakasama doon ang inyong pangalan at ang inyong GCash number, gayon din kung taga saan po kayo. At pipili ako mamaya before the end of the program, pipili po tayo ng isang winner tonight. Our World, kaya din Anthony Corrales. Yung Anthony Corrales, may nakalagay doon tulong po. I don't know how to help you kasi masyado pong general yung tulong. But if you can provide the details at may kakayanan po naman tayo, we will see. We will try. Dos Compañeras. Good morning, good afternoon, good evening, and good night. Magbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Ilan po muna mga paalala, dyan lamang po kayo. Dos Compañeras. Nagbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Kasama pa rin po nagsisolong panyera ng bayan, Attorney Rina Seco. Tinatalakay po natin kung alin ang mananaig. Yung classification na nakasaad doon sa tax declaration o yung classification na sinasabi po ng DENR. Kasi take note, kapag tayo ay magpapatitulo ng lupa, no? First, titling, no? Ibig sabihin ito ay unregistered land. Tapos gusto na nating patituluhan sa ilalim ng ating pangalan. Kakailanganin po natin ng clearance mula sa DENR. Certification saying it is alienable and disposable. Ang tanong ngayon, kapag ka po merong conflict doon sa nasa tax declaration at doon sa sinasabi ng DENR, sino ba or kaninong deklarasyon ang mananaig? Dos Compañeras. Actually, ang sagot po ay nasa batas na din, no? Nag-uumpisa po ito dito sa Commonwealth Act number 141 kung saan nakasabi doon kung sino ang may kakayahan or may kapangyarihan na mag-classify ng lupa. Meron po kasi tayong classification sa mga lupa. Alienable and disposable, and the rest yung hindi alienable at hindi din disposable. Andyan yung mineral land, timberland, forest reservation, may mga ganyan po tayo, no? Marine reserve. So marami po ito, and the rest yung mga kaunting bahagi, yun po yung alienable and disposable na maaring classified into agricultural, commercial, residential, at saka yung
industrial and commercial. Dos Compañeras. Siyempre, kapag ka po residential, commercial, industrial, napakadali ng disposition. Ibig sabihin, napakadali nito ng pagbibenta, pagpaparenta, or whatever. Pero kung classified as agricultural, meron pa ring restriction dahil may mga lugar po, especially those that are irrigable and irrigated, na devoted pa sa agriculture or sa pagsasaka or agricultural activities, ay hindi po basta-basta ito nare-reclassify or naku-convert into commercial and industrial. Kasi nga po, para na din sa food security ng bansa. Dos Compañeras. Ngayon doon po sa Commonwealth Act number 141 o yung Public Land Act, meron po doon na sinasabi na tanging ang Pangulo lamang ang maaring mag-classify ng land of the public domain into alienable and disposable. Tanging ang Pangulo lamang ng Pilipinas. Alienable, disposable, timberland and mineral lands. Ang Pangulo lamang ang tanging may kapangyarihan na gawin ito. Dos Compañeras. Kung po halimbawa ay may pagkakataon na yung timberland o timberland and forest land ay iisa lang po ang ibig sabihin, pareho lang po sila, timberland and forest land. Ngayon may mga pagkakataon na dating forest land pero denuded na, o ibig sabihin na kalbo na, kinaingin, kagaya ng binabanggit ni Ma'am Grace Recta, kinakaingin, so kalbo na at hindi na talaga siya maituturing na forest at na-convert na siya sa kumbaga ay sa gamit niya or an actual use, hindi na talaga siya makaklasify as forest land. So ano naman ang nangyayari dito? Nagkakaroon po ng review and reassessment ang DENR or Department of Environment and Natural Resources para mag-recommend din kung ito ba ay mananatili ba sa kanyang classification as forest land or timberland, o ito ba ay maari nang sabihin na alienable and disposable. Again, kapag ka po sinabing forest land or timberland, hindi ito alienable, hindi ito disposable, hindi ibig sabihin, hindi po ito maaaring maging pagmamay-ari or mapatituluhan ng kung sino man. Dos Compañeras. So, kung kayo po ay nakatira sa lupa na classified as timberland or forest land, malabo po na magkaroon kayo ng titulo dito. Maliban na lamang kung meron pong pagkakamali. In fact, kung kayo po ay occupant ng isang timberland or forest land, hindi po ito basta-basta na i-issuehan ng tax declaration. Pero sa marami kong nakakausap na meron silang tax declaration. Kailan ba nagkakaroon ng tax declaration ang forest land o timberland? Dos Compañeras. Meron po kasing mga agreement with the government, Kasama na po dyan yung SIFMA, Socialized Industrial Forest Management Agreement, o kaya naman po ay, yung mga tinatawag na stewardship, agreement with the government. Meron din po tayong tinatawag na Forest Land Grazing Management Agreement. Meron din tayong FLAGP, yung Forest Land Use, agreement with basta for tourism. So, yung mga yan po, bagaman at na-award sa kung kanino mang applicant, kapag ka po nagkaroon ng, syempre ginagamit po ito, may kumikita din po dito, na nakakakuha po ng tax declaration dahil again, nagiging subject po ng tax. Dos Compañeras. Pero kung kayo po ay basta na lamang pumesto daan o yung mga ninuno ninyo ay basta na lamang pumesto dyan sa isang lupa na classified as timberland o forest land, malabo po ma-issuehan kayo ng tax declaration. Yun pong tax declaration ay hindi po ito, bagaman at sinabi dyan na agricultural land, ay hindi po ito
maaaring manaig doon sa binabanggit ng DENR. Ang DENR po, ang repository, ang may tamang impormasyon kung ano ang land classification ng inyong ino-occupy na lupa. Dos Compañeras. Dahil again, binibigyan din po sila, kumbaga ay ini-empower din po sila ng Pangulo as an alter ego of the President. O, di ba? Alter ego, nabanggit yan ni First Lady Lisa Marcos, yun daw kay VP Sara. But alter ego, kumakatawan sa Pangulo sa mga ganitong usapin. Kaya nga po, binavalue ng department ng Pangulo ang rekomendasyon ng ating Secretary of the Environment and Natural Resources. Dos Compañeras. Okay, now, yaan pong mga makikita po ninyo, merong mga hotel, di ba, na nasa tabi ng forest o kaya may mga recreational activities sa mga forest land na malapit sa dagat, bathing, mga may nag-snorkel, campsite, ecotourism, hotels. So yan po, ay may special na arrangement sa gobyerno. Usually 25, renewable for another 25 years. I don't know kung maari pang humaba dito. So yun po ang ganyang mga arrangements. Dos Compañeras. Kaya naman po, going back to the question of Roger, tungkol doon sa tax declaration, nakalagay doon na agricultural land, ang tax declaration po ay ini-issue ng municipal or city assessor's office for purposes of imposition of tax on the property. Hindi po sila ang nagka-classify. Again, it is the president through the DENR. Yun lamang po. Bagaman na po at doon sa ating saligang batas 1935, 1972, 1935, 1973 at 1987 Constitution, binabanggit na doon na yung Congress ay maaaring yung declaration ng public domain bilang alienable and disposable ay na mga lupain ay ipinapataw sa Kongreso, but just the same, yun pong mga saligang batas na nabanggit ko, magkakasunod, 1935, 1973, and 1987, ay hindi pa rin po na-amyenda yung specific provision na yun ng Commonwealth Act number 141, at tanging Pangulo pa rin po ang may kapangyarihan to classify lands into alienable and disposable. Dos Compañeras. Okay, so again, it is only the president, na makapangyarihan po ang Pangulo pagdating sa mga ganyang usapin. Actually, makapangyarihan naman talaga ang Pangulo. Ayan. Na-delegate lang po ng Pangulo ang DENR, ang Secretary ng Department of Environment and Natural Resources, na i-classify yung discretionary power na ito to reclassify as alienable and disposable yung mga forest land kung or mga no longer needed for forest reserves kung halimbawa po ay talagang malabo na sa tingin pa lang hindi naman na talaga ito maaaring maituring pa na forest reserve or timberland. Dos Compañeras. Kaya nga po, if you are dealing with yung mga ganyan, attorney, may binibenta po sa akin forest land po ito timberland po ito, meron naman pong tax declaration, ibibenta po sa akin, maganda po ang posisyon dahil malapit po sa dagat, pwede ko pong gawa ng beach resort. So, paano nga po ba ito? Yan, mag-iingat po kayo sa pakikipag-deal niyan. Bakit? Meron po yung malamang either meron siyang special agreement with the government or totally nag-squat lang siya doon at wala siyang karapatan na ibenta ang property. Dos Compañeras. Kung meron pong tax declaration o may mga rights na tinatawag, dyan din po pumapasok yung mga usapin na, attorney, binibenta sa akin, rights lang, mura. Hindi po yan. Ang rights ay hindi
equivalent to title, no? Hindi po ibig sabihin na yung rights na yan ay nagra-ripen into ownership dahil yun pong forest land or timberland ay hindi maaaring mapatituluhan hanggat nananatili siyang timberland o forest land at hindi nakaklasify pa. Dos Compañeras. Again, extra caution po kapag you are dealing with mga property investments or real property investments, lalong-lalo na kung ito ay forest land and other government lands. So, napakahalaga po nito dahil baka po masayang ang inyong pera, no? May pera na nawala pa dahil naibigay nyo sa maling tao. Parang pag-ibig lang, Dos Compañeras. Okay, magandang gabi po muna, Princess Roseles, gayon din, Ma'am Grace Recta. Para daw baka matulad sa mga tagwal. Yes, yung doon sa di ba? Yung doon sa Chocolate Hills. I don't know what happened to that na. Magandang gabi din sa iyo, Rafa Bayani, nanonood sa atin dyan sa General Santos City. Renz Revilla, gayon din Glenda Casabuena, nanonood sa atin sa Hagunoy, Digos City. Federico Bagisi, Ngoyong Montes din sa Bulacan. Odette Oxalas and J. Season Fernandez. Sabi niya, knowledge is power talaga. Len Heron, at syempre si Eduardo Narvaez, Valentino Milena Poncha, Raul Destacamento at si Miss Marilu Di Guzman, si Alex Raymond and Marlene Copino. Magandang gabi. At ito pa si Alex Enrique Alcantara. Magandang gabi po sa inyo. Dos Compañeras. Dakuan po natin yung question kasi other than kay Roger, meron pa pong isang question dito tungkol sa, sabi niya, hi, is it possible that a land with title and was issued way back, 90s, be categorized as timberland for DNR agent? Yeah. Okay, in short, or simply put, itagalog po natin, posible po ba na yung lupa na nabigyan ng titulo, nabigyan na ng titulo ng 90s, ay categorized pala as timberland ayon sa DNR. May mga ganito po kasi dahil napakarami pong mga ahensya ng gobyerno ang involved sa pagpapatitulo ng lupa, di ba? Andyan nandyan ang korte if you are to go to judicial titling, nandyan ang DNR, no? At syempre may mga iba pang yung sangay ng DNR, sa ilalim ng DNR na involved pa din. Nandyan ang Land Management Bureau, nandyan ang Department of Agrarian Reform, nandyan ang DNR, at syempre meron pa tayong yung anong tawag doon, yung RD, Register of Deeds. Dos Compañeras. Kaya nga po marami ang nagkakaroon ng confusion. Yung pala may titulo na yung iba na issuehan pa ng title because, siguro hindi nakita na meron palang pending application for titling, no? Kaya nga po, again, importante yung due diligence. Posible po ito, nangyari na po ito kasi yung nagkaroon ng confusion o hindi na double check, no? Siyempre, mga tao lang din naman yung mga nandyan. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay perfect ang sistema natin, no? Kaya nga po, magandang gawin ay mag-request po kayo sa DNR, no? Mag-appeal po kayo doon sa Secretary of the Environment and Natural Resources na i-review, no? I-review yung mapping, no? At itingnan din actual, no? I-assess yung lugar kung halimbawa po ay talagang kung halimbawa po ay talagang forest land or timberland pa, kasi baka naman maari po na ma-request ninyo na ma-reclassify na, no? Of course, ito ay mahaba-habang proseso at depende po ito sa discretion ng mga deciding authority. Dos Compañeras. Maganda po na mag-consult kayo sa lawyer na ito ay sanay, bihasa sa pag-handle ng mga ganitong kaso. Lorena Castaneto, magandang gabi sa Binalonan, Pangasinan, Michael Bay, at syempre Dalia Garcia. Magandang gabi po sa inyo. Okay, meron pa pong next question, no? Ito.
May isitin, okay? May karapatan po ba ang namamahala sa lupa na paalisin kami sa aming tinitirhan? Kasi doon na po kami nakatira noon pa. Bali timberland daw po kasi ang lupa, okay? Dos Compañeras. Kung yun pong namamahala sa lupa, ibig sabihin ay namamahala ito by authority of the government or the agency of the government. Say for example, meron siyang stewardship agreement with the government, meron siyang SIFMA or socialized industrial something, no? Forest management agreement with the government. Kung halimbawa po, siya ay ang pag-stay niya, ang pamamahala niya ng timberland or forest land ay sa pamamagitan ng dokumento issued by the government, ibig pong sabihin, may karapatan po siya na paalisin kayo. Kung wala, ay tanging ang gobyerno po ang maaring makapagpaalis sa inyo. Dos Compañeras. Meron pong next question. Si Mary Rose, may ino-offer po sa amin mag-asawa na beach lot dyan po sa Palawan. Oy, Miss Adi Socrates, ano, bakit ang dami mga taga-Palawan dito? Dyan ba? Oo nga, no? Napakagaganda ng mga lupain dyan sa Palawan. Gandang lugar, no? Ang property po ay mana ng mga magkakapatid, pero timberland. At tatlo po sa mga kapatid ang nagbibenta sa amin. Hindi pa po nasa-survey, kaya nasa iisang tax declaration pa. Ang tanong ko po, papayagan po kaya ang subdivision kahit tax declaration lang ang meron sila? O kailangan pa muna naming mapatituluhan ng lupa bago ang subdivision? Dos Compañeras. Wala pong maaring maging changes, no, o pagbabago sa titulo ng lupa, no, dahil ito po ay classified as timberland pa. Ibig pong sabihin, hindi mo ito maaaring mailipat, hindi mo ito maaaring applyan ng titulo na ang property. Dos Compañeras. Maari ka lamang mag-hire ng private surveyor, no, at maari siyang gumawa ng subdivision plan, pero hindi mo ito maaaring i-submit sa government, again because paano mo hahatiin ang lupa na hindi ninyo pagmamay-ari? At paano rin nila ipapahati ang lupa na hindi naman sila ang nagmamay-ari? Dos Compañeras. Kung bibilhin po ninyo ang lupang yan, no, hindi po ninyo ito mapatitituluhan sa ilalim ng inyong pangalan. I think even yung tax declaration, hindi rin ninyo mapapatituluhan. Why? Kasi illegal po at labag sa batas na isyuhan ng tax declaration ang isang lupain na classified pa as land of public domain. Lalong-lalo na timberland po ito. Ang municipal or city assessor, maari pong managot, no, kung mag-i-issue sila ng tax declaration on that property. Maliban na lamang kung, no, ito pong lupa na ito, no, ito pong lupa na ito or timberland na ito ay under, no, doon sa, kumbaga, ay naging subject ng agreement sa pagitan noong nagbibenta sa inyo at saka ng gobyerno. Ang maaaring mailipat ay karapatan sa ilalim ng kanilang kasunduan. Anong ibig sabihin nito? Kung ito po ay halimbawa ay grazing land, no, classified pa as grazing land agreement. So ibig pong sabihin, yung karapatan lamang na gamitin bilang grazing land itong property na ito, yun lamang ang ma-acquire ninyo. Subject to ilang taon lamang po, depende kung gaano pa ang natitira sa 25 years na nakuha nila sa gobyerno. Dos Compañeras. Kung wala po silang ganoong agreement sa gobyerno, nangangahulugan po na wala silang rights na maililipat sa inyo dahil, no, illegal occupant or illegal po ang possession nila sa property, because again, this this property or timberland or forest land cannot be or is incapable of private ownership. Dos Compañeras. Okay, so I hope that is clear, no, dahil napakarami po ang mga manggagancho lalo na sa social media
no, binibenta daw, abay kulang na lang ibenta pati Malacanang, hindi po ba, no, yung mga promises na napakagandang lupa beachfront property, no, without realizing na itong lupa na itong even the beachfront, no, yun pong mayroon pong easement na tinatawag, incapable of private ownership din ito. Bakit nire-reserba po ito, no, ng gobyerno? Dos Compañeras. Okay, kung halimbawa po hindi itong nagtatanong na ito ay hindi kayo maaaring mag-build ng any concrete structure on the property if it is timberland, no? Importante pong alam natin ang mga ganito. Madali tayong magugoyo kung hindi natin alam, no? Sayang ang pera. Dos Compañeras. Okay, magandang gabi po sa inyo. Rizaldi Lorenzo, magandang gabi. Ganyan Victorino Duran, Jem Jerome, Jinky Parle Andrade, nawala ka ng matagal, Jinky Parle Andrade. Danny Boy Pata, nanunood sa atin. Bakit yung isang senadora ang mga sakahan na mapatitulohang residential? Sorry po, hindi ko po masasagot eh. Magandang gabi. Same question here. Miss Marlene Copino, Jerry Sumagaysay, dyan sa, taga saan po kayo Jerry Sumagaysay? Samuel Garcia, Renata C, si Randy Artiaga Santisas. Magandang gabi sa'yo. Kung noong 2014 pa ang CLOA hindi nabayaran, forfeited na yon, saan pwedeng maipa-verify kung valid pa ang awarding nito? Paki-anonymous muna ang name ko, please. Okay. Yun po, i-verify po ninyo, maari pong sa land bank, dahil syempre, di ba, naghuhulog po kayo doon sa land bank. Maari din po ninyong tingnan saan ba? Sa Department of Agrarian Reform, sa DAR, no? Kasi kung ito po halimbawa ay 2014 tapos hindi pa po nakukuha ulit, nababawi ng land bank, no, ng gobyerno, ay maaari po na kayo na ang nagmamay-ari nito. I-process po ninyo dahil bakit? Hindi na po babayaran ang CLOA, di ba? Sa ilalim ng Agrarian Emancipation Act. Ayan. So, yun. Baka pwede po ninyong i-double check doon sa Department of Agrarian Reform o kaya naman po ay sa Land Bank. Dos Compañeras. Matthew Del Rosario, magandang gabi sa'yo. Christy Joy Orias, magandang gabi. Princess Roseles, Glenda Casabuena, at saka si Eva Duques, yun pong ordinance, hindi ko po malalaman kung anong ibig sabihin nun. Dahil depende po kung anong ordinansa ito, kung kanya-kanya po kasi ng designation ng number kung anong mga lugar. No? Maganda po, i-double check ninyo kung nasaan kayo. Ang ordinansa po ay ipinapasa either ng barangay o kaya naman ay ng inyong yung local government unit. City or municipality. Ayan. Eva Duques na Imbag Arabii at magandang gabi po sa inyong lahat. Yun pong ibang mga questions pa ay sasagutin po namin, lalong-lalo na mahigit na 30 years na nangangalaga ng lupang sabi niya ng lupang forest land or ng forest land na lang. Sa tagal na po niya doon ay halos lahat ng tanim na nyog at mga puno doon ay tanim na niya. No? May survey plan po kami at certification mula sa DNR at Penro na nagpapatunay na si tatay ang may right sa lupa. Since nagkasakit at mahina na po ang father namin at wala namang gustong pumalit sa pagtatrabaho sa lupa, gusto na po namin itong ibenta. Ngayon ay naghahabol po ang isang dating politiko. Ay, eto na naman. Okay? At wala naman pong maipakita na kahit anong dokumento, pero sabi, siya daw po ang may-ari ng lupa. No? Ayan. So, yan po ang sasagutin natin. Ang tanong ko po, pwede po ba namin ibenta yung rights ng father namin? Maraming salamat po. Dos Compañeras. Yan po ang sasagutin natin sa ating pagbabalik. Again, if you have questions, 0919-282-6485. At yung iba pang mga questions ay sasagutin natin. Miss Eds Maglakas, magandang gabi sa iyo. At yung mga iba pang nanunood sa atin, ay good morning, good afternoon, good evening, and good night. Magbabalik pa po ang Dos Compañeras. Ilan po muna mga paalala. Again, yung ating DZRH Malakas promo. Sino ang may kapangyarihang mag-classify sa lupa bilang alienable and disposable? Your name,
your answer, your name, your GCash number, and of course, kung nasaan po kayo, ipadala po sa akin bilang private message at pipili po ako ng isang mananalo ng 500 pesos tonight na ang premyo ay makukuha sa weekend. Dos Compañeras. Attorney Rina Seco po, magbabalik. Ilan mo ng mga paalala. Dos Compañeras. Dos Compañeras po, kasama pa rin nagsasalang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco. Late ako ng pagpindot nung on eh. Anyway, tuloy po tayo sa ating talakayan. Totoo, Ginoong Benjamin Cuaderno, yun ang problema natin sa marami, or hindi naman lahat, maraming mga politiko. Papasok sa politika, kakapraso lang ang lupa. Pagtapos ng termino, ay buong bayan kanya na. Sounds familiar ba, Ginoong Kenneth Arevalo? Maraming ganyan. Sounds familiar ba? Jinky Andrade, marami tayong mga kababayan ganyan. Diba? Yung mga pumasok sa politika, hindi para magserbisyo sa publiko, pero para magserbisyo sa kanilang personal na interes. Nakakalungkot. And supposedly, diba, government service is public service. So unfortunate. Dos Compañeras. Okay, tuloy po tayo sa ating talakayan. Mayroong question dito mula kay Marife. Dahil ang question niya, napakatagal na, 30 years na silang tagapangalaga ng forest land. At sa tagal doon, halos lahat daw ng tanim doon sa lugar, tanim na ng tatay niya. Pero nagkasakit na ang tatay niya at wala na daw hahalili. Meron silang certification mula sa DNR at sa PENRA. Actually, ito po yung legit na matatawag natin na transfer of rights. Kung meron siyang certification mula doon sa DNR, nangangahulugan na kinikilala po ng DNR o ng gobyerno yung kapangyarihan ng tatay ni Marife na asikasuhin ang isang timberland. Ngayon, yung pumapasok, yung umiepal na politiko at nangangamkam ng karapatan, wag nyo na lang pong pansinin. Kung gusto niyang magkaso, edi magkaso siya dahil ang pinanghahawakan po ninyo yung certification mula po sa DNR. Ngayon, kung gusto ninyo ibenta, pwede naman pong ibenta itong tinatawag na rights. Kaya lang, hanggang rights lang po ito. Hanggang ito po ba ay 25 plus 25 dahil nagkaroon na ng renewal. So yung bibili po nito, nung rights na ito, ay merong natitira pa na 20 years, na 20 years para asikasuhin or maging tagapangalaga ng lupa. Dos Compañeras. Mas makabubuti po na mag-coordinate kayo sa DENR at mayroon din pong dapat na malinaw na disclosure doon po sa interested buyer ng rights ninyo sa property. I would suggest even the tax declaration, because I assume dahil legal naman po at kinikilala ng gobyerno ang arrangement ng tatay ninyo sa DNR, ibig pong sabihin malamang na meron itong tax declaration, para din po malinaw doon sa buyer ng rights. Dos Compañeras. Again, kapag po rights, hindi po ito automatic or hindi nangangahulugan na ito ay magra-ripen into ownership, pagka po hindi alienable at disposable at ang property, hindi po ito nagra-ripen into ownership. Ang tanging kapangyarihan or karapatan na nakukuha ng buyer ay kung ano lamang ang rights na meron yung nagbibenta ng rights. Dos Compañeras. Phoebe Lorente, magandang gabi dyan sa Caloocan City. May question po, Larry Malayo, magandang gabi sa iyo. Salamat at lumalapit ka. At ito, yung question ni Ebon Itik, nasagot ko na po ito. Ang maganda po ay dumulog po kayo sa barangay at kung meron po kayong dokumento, ipakita po ninyo yung dokumento. Photocopy lang, wag po ninyong ibibigay yung original. Kahit po sabing, ay opisyal ako ng barangay, hindi naman po kayo may deciding authority sa barangay at dadaan po ito sa lupong tagapamayapa. Dos Compañeras. Yun po ang pinakamalinaw or pinakamainam na gawin ninyo sa ngayon. Yun pong question tungkol doon sa hindi related sa atin ay i-screenshot ko
pero saka ko na lang po sasagutin kapag sa ibang pagkakataon. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa akin tonight. Dos Compañeras. Again, magandang gabi po sa mga taga Our Lady of Lourdes Hospital, especially kay Sir Paul Richard Camangyan, ang kanilang CEO, at sa kanilang chaplain na si Father Wilfredo Del Parto, na ano bang tawag sa kanila? SVD. Dos Compañeras. Okay, sa tanong na sino ang may kapangyarihan na mag-classify sa lupa bilang alienable and disposable? The answer is, syempre, ang Pangulo. Hindi pinadala ni Jane Irish na winner tonight ang kanyang GCash number, so ipadala mo na. Tama po ang sagot niya. Jane Irish, ipadala ang inyong GCash number at sa weekend po makukuha ang inyong napanalunan. Dos Compañeras. Sans Pertes, magandang gabi sa iyo. At syempre, nakasama ko po tonight ang aking mga online PAs. Nagko-call sa aking attention kung sino ang mga sasagutin ko. Thank you very much, Kenneth Arevalo, and of course, Miss Kael Enriquez. Nakasama ko rin sa kabilang side ang gwapong-gwapong si Norman Moraga. Nakasama po ninyo Attorney Rina Seco, ang tabayan ng susunod na programang Lunas at Lunas Extension. Bukas po, same station, same time, same channel. Dory Cosico ng San Pablo City, thank you very much. Magsama-sama po ulit tayo bukas. Attorney Rina Seco po, at your service. Dos Compañeras.